Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas nakakatakot na ang pagbabagong anyo ni Patricia ngayon. May dalawang mukha na siya. Mapanlin lang na mukha na nagpanggap na mabait at ang tunay na mukha na isang masama na itinatago lang sa mga tao para hindi siya mapaghinalaan sa mga kasalanan niya. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Tunay nga na nagpapanggap lang si Patricia para matakpan lahat ng kasalanan niya para hindi siya paghinalaan ng lahat, pati na rin ni Lilet. Tagumpay ang pagpapanggap niya dahil naibalik niya ulit sa bahay si Ramir na pinakamamahal niyang asawa. Hindi rin tinuloy ni Ramir ang annulment petition niya. Lumabas na ang totoo. Si Patricia nga mismo ang pumatay kay Attorney Meredith dahil ang inutusan niya ay nagbalita na namatay sa sakit sa puso ang dapat nagagawa nito kay Attorney Mir. Ayaw i-reschedule ni Patricia ang araw ng pagpatay kay Attorney Mir, kaya siya ang gumawa. May isa pang tao ang bumabalakid sa kaligayahan ni Patricia para tuluyan ng maging masaya ang pamilya niya, si Lilet. Plano niya rin na mawala na sa mundo si Lilet. Inimbitahan ni Patricia si Lilet sa bahay niya na mag-overnight. Kaplastika ng sinabi ni Patricia na gusto niyang makasama si Lilet. Nagpaalam si Lilet kay Tinang. Hindi naman hadlang si Tinang, pero hindi pa rin siya kampante kay Patricia. Matagal na nanilbihan si Tinang sa bahay ng mga Ingano. Kilala niya ang ugali ni Patricia. Hindi pa rin siya bilib sa pagbabago ni Patricia. Alam ni Tinang na hindi tunay ang kabaitan na pinapakita ni Patricia. Dumating na nga ang gabi ng pagtulog ni Lilet sa bahay ni Patricia. Pagdating ni Lilet dito, masaya siyang sinalubong ni Patricia, Trixie at Ramir. Sinalubong nila mula sa pinto ng nakangiti. Sinabi ni Patricia na huwag mahihiya si Lilet. Akuin ni Lilet na parang sa kanya ang bahay dahil hindi na rin naman siya naiiba sa kanila. Ganun rin ang sabi ni Ramir. Welcome siya palagi sa bahay na ito. Excited naman si Trixie dahil ibabahagi niya ang kwarto niya para kay Lilet. Sa wakas, may atin na rin siyang makakasama sa kwarto niya. Nahihiya pa ng kaunti si Lilet. Masaya siya at nakangiti nang sabihing naninibago siya dahil matagal na rin ang panahon na hindi siya nakakabalik dito sa bahay. Mga ilang sandali pa, tumawag naman si Tinang kay Lilet. Hindi siya makampante dahil iba ang kutob ni Tinang sa mga kinikilos ni Patricia. Hindi pa rin siya bilib sa bait-baitan drama ni Patricia dahil matagal na niyang kilala ang ugali nito na napaka-imposible kay Patricia na magbago ng ganon kabilis. Sinabi ni Lilet na okay lang siya dito. Mukha namang totoo ang pinapakita ni Patricia sa kanya. Pinakalma ni Lilet si Tinang. Huwag nang mag-alala si Tinang dahil okay lang siya sa bahay. Kasama niya naman si Tatay Ramir niya. Walang mangyayari sa kanyang masama. Tumango na lang si Tinang at nagpaalam na sila sa isa't isa. Pero hindi nga nagkamali si Tinang sa mga kutob at hinala niya kay Patricia. Asal maldita at demonyita pa rin pala si Patricia. Habang naglilinis si Patricia ng katawan niya bago matulog, kinakausap niya ang sarili sa salamin. Ang sabi niya, "Say hello to a new version of me, Patricia, at rest in peace na lang sa iba. Isa na lang talaga. Ikaw na lang talaga ang hindi pa rest in peace sa buhay ko, Lilet Matias." Nagpalit na siya ng damit at naghahanda na sa pagsalakay kay Lilet kapag mahimbing na si Lilet sa pagtulog. Sa bahay ni Tinang, umakyat na siya sa kwarto at naghanda na rin para sa pagtulog. Nahihimbing na si Tinang sa pagkakatulog. Sa sobrang pag-iisip niya kay Lilet, dumaan sa panaginip niya si Lilet na natutulog sa kwarto ni Trixie, kagaya ng kwento ni Lilet. Maya-maya, nakita ni Tinang sa panaginip niya si Patricia. Sinilip ni Patricia si Trixie kung mahimbing na iba ito sa pagtulog. Sinigurado niya na mahimbing na si Trixie para hindi siya marinig sa balak ni Patricia kay Lilet. Tinanaw naman ni Patricia si Lilet sa malayo. Nilapitan niya at chinek kung mahimbing na ba si Lilet sa pagkakatulog. Unti-unti,
Kinuha ni Patricia ang unan, sinilip ang mukha ni Lilet. Sa isip ni Patricia, magkakasama na kayo ng nanay mo sa kabilang buhay. Hindi ka na malulungkot dahil magkikita ulit kayo ng pinakamamahal mong ina. Hanggang sa pinatong na nga ni Patricia ang unan sa mukha ni Lilet at diniin para hindi makahinga si Lilet. Nagpupumiglas si Lilet. Hindi sila naririnig ni Trixie dahil walang boses o ingay si Lilet sa ginagawang yon ni Patricia. Hanggang sa nagising na si Tinang, masamang panaginip ito. Hinihingal siya. Sobra ang pag-aalala niya kay Lilet. Nagdasal na lang si Tinang. Kinabukasan ay kinuwento ni Tinang ang napanaginipan niya sa kapatid at sa hipag niya. Sabi ni Lani, "Ate, huwag ka naman ganyan. Huwag kang mag-isip ng masama. Kaya tuloy hanggang sa panaginip mo, naiisip mo hindi maganda." Sabi naman ni Emong, "Mabuti pa ate, tawagan mo na lang si Lilet para makasiguro ka." Napaisip si Tinang. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan ba niya si Lilet. Pero nagpasya na si Tinang na hindi na lang. Kasi kung may masamang nangyari sa bahay, edi sana tumawag na sa kanya si Ranir. Hindi na lang niya sisirain ang pagkakabanding ni Lilet sa pamilya Ingano. Sa kabilang banda, hindi naman titigil sina Lorena sa paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng anak na si Ino. Gumagawa rin si CRD ng paraan para maibalik siya sa posisyon niya. Hindi nila matanggap pareho na nawalan na nga sila ng anak. Nawala pa ng tuluyan ang firm na pinaghirapan nila sa kamay nila. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.